Welcome to Grow and Chill podcast for all the chill learners and doers out there. Hi, I'm your host, Seth Francisco. And before anything else, I would like to say thank you to all of the people who are watching. And again, i-comment mo naman kung kamusta ka dyan or anong update sa buhay mo. And also, guys, wag niyong kalimutan to subscribe and also share this podcast. It's episode 22 na, no? Episode 22 na. Hindi ko alam kung lalagyan ko ba to ng season or what, or I don't know, siguro pag nag-start na ako ng bagong idea dito sa podcast na to, baka lagyan ko na siya ng season. Okay? So, again, if etong topic natin for today, if you are a woman or if you are a guy, especially if you're a man, you should listen to this topic. Bakit? Kasi, again, I want to address this and I want to talk about this. Lalong-lalo na, isa ito sa mga nanonotice ko rin, no? And sabi ko nga, ano ba yung purpose ko? Isa sa mga purpose ko is I also want to uplift the lives of guys. Or I gusto ko rin i-uplift yung how they see themselves. How us men see ourselves. Okay? So, if you are the type of person na narinig na yung tinatawag nilang toxic masculinity, or if hindi ka aware, may idea ka lang about toxic masculinity. If wala, pag-usapan natin sa topic na to. Kasi, I search about toxic masculinity, no? Ayun daw yung mga bagay na sinasabi sa isang guy or ginagawa ng isang guy na toxic. Okay? And I search about the toxic masculinity. And, again, parang isa sa mga napansin ko doon, hindi naman toxic masculinity yon. Kasi pinapakita lang nung guy kung sino talaga siya. Pinapakita lang nung guy kung paano ba talaga siya dapat nagpa-function. Okay? Maybe may mga things doon, may mga bagay doon na, may mga bagay sa toxic masculinity na mali talaga. Okay? Mali talaga. Pero, may mga bagay doon na hindi naman talaga totally mali. Hindi naman talaga totally toxic. Okay? And, again, I just love to talk about this topic. And ang title ng topic natin today, no, toxic nga ba again, ulitin natin. Toxic nga ba maging lalaki? And let's talk about that topic right now. Kasi if you are one of those people na nakikinig and inisip mo, toxic nga ba yung pagiging masculine? Toxic nga ba maging isang lalaki? Or toxic nga ba hindi mag-show ng emotion? Ganyan-ganyan. And what I did is I Google yung mga bagay-bagay na yun. Sabi ko, what is toxic masculinity? What is toxic femininity? Actually, tinignan ko silang dalawa. And inintindi ko rin. What I noticed, parang, ba't ganon? Ba't ganon? Ang dami-daming nakalagay when it comes to toxic masculinity. But in reality, yung mga nandun naman, hindi naman talaga lahat yun toxic. Mapag-usapan natin yan ngayon. Pero when I search about toxic femininity, wala ka halos makikita. Parang lahat na lang ata ng gagawin kung hindi sila toxic. But based on the society, nakikita naman talaga ng tao na may mga toxic feminine din talaga. Okay? So at the same time, parang nakikita ko to, parang that is something na ini-emasculate yung pagiging lalaki. Kaya pansinin mo, no, ang dami-dami ng lalaking sobrang lalambot. Ang dami-dami ng lalaki na hindi nagpapakalalaki. Ang dami-dami ng lalaki hindi nagpa-function as a guy. Hindi marunong mag-lead. Hindi marunong mag-decide. Hindi marunong ipakita kung sino ba talaga sila. And hindi man lang and pinapakita nila lalo yung hindi naman dapat ipakita or hindi naman talaga dapat sila. Kumbaga, again, masculinity and femininity, parehas maganda yan. Okay? Parehas maganda yan. Ang problema lang talaga is na, alam mo yon, parang binivillainize or hindi binivillainize parang masama yung isang bagay and masama yung isang bagay. But in reality, if para silang yin and yang, if you mix them together, iba yung kakalabasan. Okay? Iba yung kakalabasan.
So if you go with for example, femininity, ang dami-daming magagandang bagay sa femininity, for being feminine. Okay? Na hindi magkakaroon ng isang masculine. Okay? Hindi magkakaroon or mahihirapan magkaroon if you are a masculine man. Pero if you're a feminine woman, ang dali niyan sa'yo. And at the same time, si feminine woman or si yung femininity, may mga qualities na hindi makukuha ng masculine guy. Okay? They are, alam mo yon, kaya nga ginawa yan eh. Ginawa si Adan and Eva. Okay? Eva talaga, no? Tigas, no? Ginawa si Adan and Eva. Okay? Kasi they function eh. Kumbaga sasaluhin nila yung isa't isa. Ganun talaga nagfa-function yon. Hindi yun lahat like, kaya ko na to. Okay? Ang ganda-ganda magkaroon ng feminine energy sa isang babae. Pero pag nahaluan niya ng too much masculinity, ang toxic na ng pagiging feminine. Same goes with masculine. Pag nahaluan na yung masculinity ng sobrang femininity ha, pakinggan nyo ko, sobrang femininity, ang toxic na rin or ang pangit na rin bilang isang masculine guy. Alright? So ano ba pinapaglaban ko rito? Pinapaglaban ko lang dito kasi I notice a lot of guys na sobrang lalambot na, alam mo yun, nakikinig lang dun sa sinasabi ng society sa kanila. Nakikinig lang na dapat ganito ka, dapat ganyan ka, dapat ito yung asal mo, dapat ganyan, bla 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 bla. Pero in reality, hindi naman talaga kailangan ganun. And sabi ko nga sa'yo, kumbaga kung may papakinggan ka man, okay, if you're listening to this podcast right now, kung may papakinggan ka man, especially if you're, again medyo straightforward na to, kung may papakinggan ka man, if you're a guy, okay, pakinggan mo yung actions ng mga tao sa paligid mo. Actions. Especially women, okay? Especially yung actions ng women. Hindi porket sinabi ng babae na, ay, hindi ko gusto yan, ito gusto ko. Pero tignan mo yung action nila. Anong example niyan? Yung sabi nila, di ba? Like, ay, gusto ko dad bod, dad bod. Gusto ko dad bod. Di ba? To the point na ang dami ng mga lalaki na ayaw na mag-workout. Kasi pinapakinggan nyo yung hindi naman talaga dapat na ganon. Pero pansinin nyo yung action nila. Pag nagpakita ka sa kanila ng hunk, dun sila pumupunta. Dun sila na-attract. Di ba? Wag mong pakinggan yung sinasabi nila, pakinggan mo yung action nila. Okay? Kung ikaw is kumbaga you want to get a woman or you want to attract women, matuto ka magbasa ng action nila. Okay? Not their words. Alright? So, again, balik tayo sa sinasabi ko kanina. Tinignan ko yung list of toxic masculinity. Okay? And meron talaga doon na hindi naman talaga toxic, but pinapalambot lang or ini-emasculate lang talaga yung guys. Anong example nito? Pagiging dominant. Okay? Dapat naman talaga as a guy, dominant ka eh. You know how to lead. You know how to, kumbaga yun, alam mo paano mag-dominate. Okay? Tapos, dahil nga, sabi nila, toxic masculinity yung pagiging dominance, ang daming guys na sobrang submissive. And the moment na naging submissive ka, the moment na mas madali ka nilang kontrolin, the moment na mas madali silang magsawa sa'yo, the moment na mas madaling mawala yung attraction nila sa'yo. Kasi nga, inimasculate ka na bawal maging dominant or toxic maging dominant. And as a masculine man with testosterone, okay? As a masculine man with testosterone, iba ayun yung beauty ng pagiging masculine on how to dominate. Even in Animal Kingdom, pansinin mo, paano mag-dominate ang isang king. 'Di ba? May domination talaga. And also, parang sabi ko nung nakita ko, sabi ko, hindi naman to toxic masculinity. Yan talaga yung beauty of pagiging masculine. And another thing here, I don't know if narinig yung background ko, no, but I'm gonna lalakasan ko na lang. And another thing is excessive competitiveness. Para sa akin, wala namang problema din doon.
Again, hindi siguro, sabihin nyo ng toxic masculine ako or what, pero titingnan mo, ang ganda ng pagiging, merong competition. Kasi ang daming mga bagay na nag improve, ang daming mga bagay na ginagalingan palalo, kasi merong competition. And kapag inalis mo yung competition, usually hindi na maganda yung resulta. Okay? Maraming mga bagay yung ginawa yung great men, okay? Na dahil lang sa competition. Okay? Mas lalo nilang inayos yung sarili nila, mas lalo nilang inayos yung pamamalakad nila, mas lalo nilang inayos yung business nila, mas lalo nilang inayos yung community nila. Kasi merong competition. And bakit nyo nasabing toxic yung pagkakaroon ng excessive excessive competitiveness? Eh kung magbibigay naman ito ng magandang resulta. Di ba? Actually, lista ko siya lahat eh. So, isa sa mga nakita ko dito is parang household chores. Yes, I agree. Kailangan mo ring matuto as a guy paano magligpit ng bahay, ganyan, ganyan, ganyan. Pero at the same time, ano ba trabaho ng isang woman? Okay? For them to nurture the guy. Trabaho yan ng isang babae. Okay? Pero at the same time, kailangan mo ring matuto. Again, don't get me wrong ha. Kailangan mo rin matuto gumawa sa gawaing bahay. Pero at the same time, yung mga trabaho na yan, hindi mo dapat yan trabaho, that's for the woman. Bakit? Kasi yung the way kung paano sila create is nurturing. Kailangan nilang mag-nurture. And ikaw, kailangan mo mag-provide. So, ang trabaho mo is paano ka gagawa ng pera, paano ka pipera, paano ka magpo-provide. Ganun yun. Okay? So, again, magalit na kayo sa akin, toxic masculinity na ako, toxic masculinity, but I'm just stating the fact. I'm just stating, ito yung pinaniniwalaan ko. Okay? Now, another thing is physical toughness. Like, paano naging toxic yung pagkakaroon ng physical toughness? Yung tipong, di ba, kailangan mong maging matigas eh. Kailangan mong maging matatag. Kasi kung ikaw mismo as a weak, kumbaga ikaw mismo papakita ka ng pagiging weak na leader, tingin mo ipa-follow ka ng mga tao or ipa-follow or magiging magandang haligi ka ng tahanan kung weak kang leader? 'Di ba? Like for example, physical toughness, ikaw mismo hindi ka malakas. Ang lamya mo. Tingin mo may respeto sa iyo? Obviously wala. Then I don't get it bakit sinasabi nila toxic pagkakaroon ng physical toughness. Eh in reality, hindi naman talaga. Okay? Kaya ang daming mga lalaking obese, kaya ang daming mga lalaking hindi nag-workout, kaya ang daming mga lalaking hindi inaalagaan yung sarili nila kasi ayaw ng physical toughness. Toxic magkaroon ng physical toughness for toxic pagpapakita ng physical strength. Ay, nako. Gigigil nyo ako eh. Okay. All right. Um, another thing here is the suppressing emotion. Okay? Suppressing emotion, hindi toxic yung pag-suppress ng emotion. Okay? Minsan may mga times na kailangan mong itago yung emosyon mo as a guy. Bakit? Kasi nga, kailangan mo yun as a guy. Hindi Okay, paano ba explain? Paano ka nila respetuhin? Paano ka nila titignan as a leader if ikaw mismo nakikitaan ka nila ng kahinaan? Even in Animal Kingdom, pag nakitaan ka nila ng kahinaan, pinapalitan ka. Okay? It's okay to express your emotion, okay? Express mo yan, you can talk to someone, you can talk to your friend, your family, pero wag madalas. Okay? Wag madalas. Kumbaga, I know guys, as a man, marami talagang competition, hindi madali being a man. Hindi madali. Mukha lang siyang madali, pero hindi siya madali. Okay? Kailangan mong maging lalaki, kailangan mong maging man. Kailangan mong maging man para sa pamilya mo. Kailangan mong maging man para uh, sa wife mo. Kailangan mong maging man para sa community mo. Kailangan mong maging man para sa iyo. And ikaw mismo isipin mo, kingdom mo yan, tapos papakitaan mo ng kahinaan yung mga tao around you. No. Okay? But don't get me wrong, it's okay to express your emotion.
pero wag mong isuppress ng sobra. Okay? Medyo tricky siya. So, I know naman matalino ka, you will get it. Right? Next is, next ito medyo dark din. Violence. Okay? Toxic magkaroon ng violence. In fact, hindi toxic magkaroon ng violence. Okay? Sabihin mo na, okay ka lang, baliw ka ba? Hindi. Ang ibig ko sabihin dito, hindi toxic magkaroon ng violence sa guy. Dapat ikaw mismo as a guy, you know violence. Alam mo kung paano maging violente. Pero hindi toxic maging violente. Gets mo? Or hindi? Ulitin ko. As a guy, kailangan mong matutunan yung pagiging maging violente, pero hindi sobrang violente. Okay? Ibig sabihin, you need to control your violence. Okay? Bakit kailangan mo matutunan ng pagiging violente? Kasi unang-una sa lahat, paano mo poprotektahan yung pamilya mo? Paano poprotektahan yung girlfriend mo? Paano poprotektahan yung community mo? Paano poprotektahan tong bansa mo? Kung ikaw mismo wala kang ka-violence sa katawan. Okay? That's the reality of pagiging masculine. Meron ka talagang violence sa katawan. Kinokontrol mo lang. Again, sinabi ko na to sa mga contents ko sa TikTok before, no, na magkaiba yung alam mo maging violente pero you choose not to be violent sa violente ka kasi sa hindi ka violente kasi wala ka naman talagang alam about violence. Okay? So, just make sure na controlled violence yan. Okay? Controlled violence. Inuulit ko controlled violence. Okay? Now, isa pa, again, sinabi ko na nga na, again, itong mga toxic masculinity na to, may mga part dito na hindi naman talaga siya toxic. Hindi naman talaga siya toxic masculine. Ito lang talaga yung parang ini-emasculate lang talaga yung guy, yung mga guys na wag maging lalaki. Kasi, again, pansinin mo, kapag hindi ka naging lalaki, ang dami ng mga babae yung heartbroken. Ang dami ng mga babae yung kailangan magpakalalaki kasi hindi ka lalaki. So, wag kang makinig, especially wag kang makinig sa sinasabi ng mga babae around you. Makinig ka sa actions na ginagawa nila. Sa actions na pinapakita nila. Okay? So, again, I want to end this podcast with this quick quote, no? Being a man is not toxic. Okay? Being a man is not toxic. Hindi ka toxic. Okay? Minsan kailangan lang pag-usapan yan. Minsan kailangan mo rin na-express. May testosterone ka, lalaki ka. Kailangan mo magpakalalaki. Para sa pamilya mo, sa girlfriend mo, sa community mo, sa business mo, kailangan mong magpakalalaki. Kailangan mo mag-lead. Kailangan ka nitong mundong to. Hindi ka toxic. Alright? So, again, I want to end this podcast. To all of the people na marami ka natutunan sa podcast ito, comment mo naman anong idea mo dito sa topic natin today. And isa pa sa mga gusto ko ring i-address, no, follow me on my address talaga. Follow me on my TikTok, in my TikTok, on my Facebook page, and also my Instagram. Okay? Seth Francisco Official. It's Seth Francisco Official Facebook page, Facebook group. Facebook group is Grow and Chill Podcast. Grow and Chill Podcast Facebook group, Instagram, TikTok, and Facebook page is Seth Francisco Official. Okay? Seth Francisco Official. But parang hindi ko alam, no? All right. So, thank you very much, guys, for listening to this podcast. And I appreciate you guys, no? Share nyo rin to dun sa mga friends nyo na kailangan marinig to. Okay? If you are a woman, kailangan mo iparinig din to sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa friend mo. Okay? And yeah, thank you very much for listening to this podcast. This is Grow and Chill Podcast. Stay chill, stay inspired, and keep growing. See you guys. Bye. Thank you.